Hello, hello. Lakas. Good morning, heartmates. Kamusta po ang bawat isa? So, ngayon po ay naka-live na po tayo sa ating Facebook page po, no? And I encourage everyone na i-share ito sa inyong relatives, sa family, friends, or sa mga taong gusto niyo po pagsendan. So, bibigyan ko po kayo ng ilang segundo po, no? Sige po. So, okay na po siguro, no? And pwede nyo na pong i-silent yung phone nyo po muna para po wala pong maging aberya po sa pakikinig ng ating Word of God. And after ko po mag-pray is meron pong dito lalabas na prayer list and maaari niyo pong ipagpatuloy po yung ating pagpe-pray po, no? So, ayun. Pray po tayo. So, Hallelujah, Father in heaven. We want to thank you, Lord Jesus, dahil muli, Panginoon, is nagkasama-sama kami, Panginoon, dito po sa inyong panambahan po, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, dahil meron na naman kayong panibagong araw na ipinagkatiwala po sa aming buhay po, Lord Jesus. Hayaan mo po, Panginoon, na mapuno po, Panginoon, ng presensya mo, Panginoon, ito pong panambahan mo, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa isang buong linggo na naman, Panginoon, na muli, Panginoon, isiningatan nyo kami, Panginoon, Lord Jesus. Ginabayan nyo kami, Panginoon, sa aming pinupuntahan, Lord Jesus. Hayaan mo po, Panginoon, na maging bukas po ang puso namin, Panginoon, Lord Jesus, sa pakikinig ng iyong salita po, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, na ang mga problema ng bawat isa, Panginoon, is isang tabi po nila, Panginoon, Lord Jesus, at ang focus po nila, Panginoon, Lord, ay nasa iyo po, Panginoon, Lord Jesus. Hayaan mo, Panginoon, na meron silang galak sa kanilang puso, Lord Jesus. Bukas po ang puso namin, Panginoon, sa pakikinig sa iyo, Panginoon, Lord Jesus. Ingatan mo po, Panginoon, yung mga dadalo pa lamang po dito, Panginoon, sa iyong panambahan, Lord Jesus. Hayaan mo po, Panginoon, na meron po kaming bukas na puso at galak at saya, Panginoon, Lord Jesus. Sa pagpunta po, Panginoon, Lord Jesus, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kagalakan po, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, Lord Jesus, na ang kanilang pupuntahan, Panginoon, ay tunay, Panginoon, Lord Jesus, na gusto nila, Panginoon, Lord Jesus, na makinig, Panginoon, ng iyong salita. At hayaan mo po, Panginoon, Lord Jesus, na ang araw na to, Panginoon, Lord Jesus, ay sa iyo lamang, Panginoon, ang papuri namin, Lord Jesus. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw lang po ang may taas, ay may dakila, Panginoon, Lord Jesus. Kaya tayo pong lahat ay lumapit sa ating mabuting Diyos.
Good morning po sa ating lahat. Good morning sa pong mapagpala at maaraw na Sunday. Salamat sa Panginoon at pinahintulutan niyang muli nating masinaga ng araw sa araw ng Sunday. At paano kaya bukas? Sige po, minsan pa po natin palakpakan si Lord. Bilang mga Kristiyano, sabi nga po, hindi natin kino-consider na higit na pagpapala ang mga laman ng ating bulsa, ang laman ng ating mga bank accounts, o kung sino man po yung may mga ari-arian dito. Sinasabi nga po ng Diyos na ang totoong kayamanan nga daw po natin ay si Jesus. Amen po ba? Kaya kung sino po ang nasa puso natin, yun nga daw po ang kayamanan natin. Si Jesus po ba ang nasa puso natin? Amen. So, all of us here, masasabi natin, lubusan tayong pinagpala dahil kay Hesus Kristo, na siyang ating tagapagligtas at Panginoon. Amen. Kaya po this morning, patuloy natin ideklara sa lugar na ito, sa puso natin, hanggang sa mga bahay at makakasalamuha po natin. Because of Jesus, tayo po ay lubos na pinagpala. Sige po, let's sing this. Thank you, Lord, sa umagang ito. Patuloy mo po kaming binabalik sa kung ano po ang totoo, Panginoon. Kami ay mga anak mo, at kami ay lubos ng pinagpala, Panginoon. Hindi po namin titignan ang mga bagay o ang sitwasyon bilang aming kayamanan, kundi ikaw, Panginoong Jesus, ang aming yaman. We thank you, Jesus. We are blessed. Minsan pa nating awitin ito sa mga buhay po natin nang may kasama na pagsayaw at pag-indak sa Panginoon. Pakisabi sa katabi natin, tayo'y pinagpala. Kay sarap mabuhay kung ika'y kapiling, hinding-hindi pagpapalit ang galak na nadarama. Kay sarap mabuhay. Kay sarap mabuhay kung ika'y kapiling, hinding-hindi pagpapalit ang galak na nadarama. Sa'yo, Jesus, ikaw lamang ang nagbigay ng kapayapaan. Buhay ko ay nabago, kaya ngayon'y nasasabi ko na kami pinagpala, pinagpala. Ang buhay ko ay pinagpala, magmula noon at habang panahon pinagpala. Hoy, pinagpala, awitin natin. Pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala, magmula noon at habang panahon pinagpala. Pinagpala ako. Sino po dito yung may problema? Ngunit masaya. Dahil nasa atin ang Panginoon. Lord, hindi po ang mga problema ang makapagpatigil sa amin magpuri sa'yo. Kay sarap mabuhay dahil ikaw ang kapiling namin. Isa pa nating awitin. Kay sarap mabuhay kung ika'y kapiling, hinding-hindi pagpapalit ang galak na nadarama. Minsan pa. Kay sarap mabuhay kung ika'y kapiling, hinding-hindi pagpapalit ang galak na nadarama. Sa'yo, Jesus! Sa'yo, Jesus! Ikaw lamang ang nagbigay ng kapayapaan. Buhay ko ay nabago, kaya ngayon'y nasasabi ko na pinagpala, pinagpala, pinagpala. Ang buhay ko ay pinagpala, magmula noon at habang panahon pinagpala.
Dagdag pinagpala. Pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala ako. Wala nang maitutulad sa presensya ng Diyos na sumasa atin. O Diyos, sa iyong presensya, wala nang hahanapin pa. Ikaw ang tanging dahilan, kaya ang buhay ko'y masaya. O Diyos, sa iyong presensya, wala nang hahanapin pa. Yes, thank you, Lord. Ikaw ang tanging dahilan, For the last kaya time. ang buhay ko'y masaya. O Diyos, O Diyos, sa iyong presensya, wala nang hahanapin pa. Ikaw ang tanging dahilan, kaya ang buhay ko'y masaya. umawit ang pinagpala. Pinagpala, pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala. Pinagpala, pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang For the last time, panahon, pinagpala. we declare over our fears, sa mga problema natin, tayo pinagpala. Pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala ako. Sigaw natin. Pinagpala ako. Pinagpala ako. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Yes, thank you, Jesus. Dahil ang mga buhay na ito, Lord, na noon ay nasasadlak, Panginoon, sa karumihan, sa kasalanan, Panginoon. Binigyan mo ng bagong kahulugan, Lord, ng salitang pinagpala. Salamat, Panginoon, dahil sa iyo, Lord God. Dahil sa Panginoong Heso Kristo, kami ay lubusang pinagpala. As we read in Romans chapter 8, verse 32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat. Hindi kaya niya ibigay sa atin ang lahat ng bagay. Hindi pinagkait ng Diyos Ama ang Panginoong Heso Kristo upang tayo mapalaya sa mga nagpapabigat sa atin. At yun po yung kasalanan. In anumang forms ng kabigatan, alam po natin na ito'y nagmumula sa kasalanan. At salamat sa Panginoon dahil binigyan niya ng bagong kahulugan itong mga buhay natin sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng bagong katayuan na tayo nga ay malinis na at malaya na sa kanyang harapan. At ano pa nga ba ang mga bagay na hindi kayang ibigay ng Panginoon kung yung mismong katayuan natin sa Kanya ay binago niya. Ginawa niya tayong anak. Ginawa niya tayong bago. Ginawa niya tayong ng puso na ngayon ay nakakasaliksik na sa presensya ng ating Panginoon. Ano pa nga ba yung bagay na ipagkakait ng Panginoon? Kung ang lahat sa Kanya ay binigay niya at inialay niya para sa atin. Thank you, Lord, for giving your life. Thank you, Lord, for giving us the new spirit upang kami, Panginoon, ay malayang makalapit. At yon, Panginoon, ang pinakamagandang biyaya na natanggap namin, na kailanman ay hindi po makukuha sa amin, na si Heso Kristo ay nasa aming buhay na. We thank you, Jesus. Mula noon hanggang ngayon, Panginoon, alam namin, sinasamahan mo na kami at patuloy, Lord, na pinagkakatiwalaan ng buhay na ito na hindi na marumi sa iyong harapan, kundi malinis na,
dahil sa iyong dugo. We thank you, Jesus. Tayo po'y magpuri sa Diyos sa binigay niyang bagong katayuan sa atin. Our identity is now in Christ, and He is worthy to be praised. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na tayo iniwanan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Tapat kailan pa man. Isa pa nating awitin, mula noon hanggang ngayon, ang pag-ibig ng Diyos ay ating nararanasan. Araw. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali ikaw ay nariyan. Ulitin natin. Pasalamat tayo sa pag-ibig ng Diyos. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Ito, Lord, ang gagawin namin. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang sa Diyos sa'yo ang lahat. Wala tayong ibang dapat gawin, kundi papurihan siya. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri, walang hanggang papuri sa'yo
sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Ito ang awit namin sa'yo, Panginoon. Mula noon, ngayon, di ka nagbabago. nang hanggang Hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. mula noon, Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Tapat kailan pa man. awitin natin yung pasasalamat natin sa Diyos. Tayo dumalangin sa Diyos. Ang Diyos ay karapat dapat na itaas sa mga buhay po natin. Huwag natin palampasin. Hindi natin maibigay sa Diyos yung karapat dapat sa Kanya. Thank you, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin. Huwag kang nagbabago. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais. sigaw natin sa Diyos ang ating papuri. Sa'yo ang Kaya lahat naman, ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. walang hanggan, Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, mananalig kami, Panginoon, mula noon hanggang ngayon. mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Ito ang aming pag-asa, Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Tapat kailan pa man. Tapat kailan pa man. Tapat kailan pa man. Panginoon, sa katapatan mo sa mga buhay po namin, huwag mo kaming alisin, Panginoon, sa presensya mo, Lord. Ayaw naming malayo pa, Panginoon, sa pag-ibig mo, Lord. Tulungan mo ang puso po namin na ito ang hanapin. Ito, Panginoon, maging satisfaction ng mga buhay namin. Ito, Panginoon, ang pag-asa ng buhay namin. Buong buhay, Panginoon, ang kabutihan mo nararanasan namin. Kailanman. Kailan may di magbabago,
kabutihan mo kailan may di magbabago ang kabutihan mo kailanman. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago. Awitin natin. Kailan man hindi magbabago. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Naawit namin, Panginoon, ang walang hanggang kabutihan mo sa bawat buhay po namin. Panginoon, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Panginoon, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ikaw ang aming gabay, Panginoon, sa anumang kalagayan ng buhay namin. Sakit man, Panginoon, tagumpay man. Ang tinig mo siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aming Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ulitin natin ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan. Patuloy nating awitin ang
For the last time. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Waitin natin sa uling pagkakataon. Kay tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo na kailanman, Panginoon, hindi mawawalay sa buhay po ng bawat isang tinanggap ka bilang Panginoon na tagapagligtas. Salamat sa pag-asa, Panginoon, na patuloy pong nagbibigay sa amin na kami po'y maglingkod sa iyo, Panginoon. Naialay po namin ang karapat-dapat na pagsamba. Hindi lang sa pagkakataong ito, Panginoon, kundi sa bawat buhay, Panginoon. Nakikita man ng iba, Panginoon, o hindi. Dahil ikaw, Panginoon, Lord, ang lubos na pagpapala sa buhay na ito. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. We pray, Lord God. Patuloy po naming alalahanin na sobrang buti at hindi ka nagbabago sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord, sa kasimplihan, Panginoon, ng pagkakataong ito. Patuloy mo pong kinakausap, Panginoon, ang bawat puso po namin. Napasalamatan ka, Panginoon. Wala kaming ibang nais na gawin, kundi pasalamatan ka, aming Diyos. Maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, maaari na po tayong makaupo and good morning po sa bawat isa. Ayan. Good morning po, Heartmates. Ayan. Napagpala po ba ang bawat isa po sa ating pong awitan? Napakaganda po ng ating pag-worship kanina. Amen po ba? Ayan. So this time naman po, it's our time to worship naman ang ating Panginoon through our giving din sa ating Panginoon. Amen po ba? So tunay po na pinagpapala po tayo ng ating Panginoon on a daily basis. Hindi man siya palaging on financial side. Maybe it's your health. Maybe it's your peace. Or kung ano pa mang binibigay sa atin ng ating Panginoon sa araw-araw, tunay na tayo ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Amen po ba? Ayan. So tayo po ay meron po tayong tithes, offering, and pledges po. So meron po tayong, ginagamit po natin yung ating pong tithes to support our church building, sa our church dito po, sa ating pong panambahan. Ginagamit po natin ito for our rent, for our electricity, for utilities, maintenance sa ating pong CR, and ang contribution po natin po sa ating pong building as well. And of course, ginagamit din po natin ito para support po ang ating pong iglesia. Meron din po tayo ditong ang offering, ito pong maliit na box. Ito po ay ginagamit naman po natin to support our missions and our missionaries as well. So ginagamit po natin ito sa campus hangout, yung ginagawa po natin every Friday. So ayun po,
as well as sa Bible studies na soon. Pinagpipray din natin yan na sana ay magkaroon din tayo at mag-open po ng kanila pong tahanan. And this will visibly support po yung atin pong mga missioners. At hindi rin po ito napupunta sa kanila, but rather ito po ay nagagamit din po at binabalik para po din sa gawain po ng atin pong Panginoon. And also we have our pledges. Ito naman po ang atin pong puso na nabibless po sa atin pong mga pastor na nagtuturo po at nakapokus po sa kanila pong ministeryo sa atin pong Panginoon. So ayun lang po. Hopefully, tayo po ay handa na upang ibigay ang ating mga offerings and our tithes sa ating Panginoon. So bago po natin ibigay po ito sa ating Panginoon, tayo muna ay lumapit sa ating mabuting Diyos. Hallelujah, Father in heaven, want to thank you, O God, Panginoon, dahil minsan ka, Panginoon, binigyan mo kami ng opportunity, Panginoon, to worship you through our giving, Panginoon. We thank you, O God, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, na binigyan mo kami ng provision, Panginoon, on our lives, Panginoon, to give back, Panginoon, para po sa inyo, Panginoon. Kaya naman sa mga oras na ito, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, sa bawat envelope na hawak po namin, Panginoon, sa bawat envelope, Panginoon, na inihanda po namin para sa inyo, Panginoon, ay dalangin ko, Panginoon, na ang puso po namin, Panginoon, ay handa po itong ibigay po para sa inyo, Panginoon, at handa po kami, Panginoon, na pagpalain din po, Panginoon, na iglesyang ibinigay niyo nga po sa amin, Panginoon. We thank you, O God, Panginoon, po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, pwede na po tayo magbigay para po sa ating Panginoon. Ayan, praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Sa mga oras na ito, tayo pong muli ay lumapit po sa ating mabuting Diyos. Hallelujah, Father in heaven, want to thank you again, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, sa mga buhay po, Panginoon, na nagkaloob po sa inyo, Panginoon. Dalahin ko, Panginoon, na ikaw, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na magbalik, Panginoon, ng pagpapala po sa kanila, Panginoon. At patuloy po, Panginoon, na ma-maximize po namin ang aming pong resources, Panginoon, na ibinigay po para sa inyo, Panginoon. Magamit po ito para po sa iyong kaluwalhatian, Panginoon, to support our church, to support our pastors, to support our missions, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, na ikaw pa rin, Panginoon, ang patuloy na maitaas, Panginoon, through this giving, Panginoon. Patuloy po na ikaw po ang aming tinataas, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Hi, Hearth Mates. Welcome to our Sunday service. We are so happy to worship with you today. What a joy it is to gather once again as one family in the presence of the Lord this August 2026. Here are our exciting church announcements and celebrations for the month of August, Communion Sunday and Sunday worship. Join us every first Sunday of the month for Communion Sunday, where we are reminded of our Lord's great love and sacrifice. Our Sunday worship service starts at 10 a.m., so be sure to come on time and worship with us, for the Lord deserves the highest worship. Join on as we deep dive on our August series, Giving from a Grateful Heart, for 2 Corinthians 9:7 states, "Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." We also have our Recharge Prayer Night. Need a spiritual boost in the middle of the week? Join us every Wednesday at 7 p.m. for Recharge Prayer Night. You can join us on site or online via Google Meet. Hearth Journey Discipleship. Let's take this journey, heart to heart, life to life. If you desire to grow deeper in your faith, we encourage you to connect with our fellowship leaders and become part of one of our discipleship groups. Youth Ablaze. Calling all young people. Join us every Sunday at 2 p.m.,
right after the worship service for a fun and faith-filled time together. Hearth Moms, our weekly discipleship gathering for all our wonderful moms. Let's serve God together. Use your God-given talents by serving in our music, dance, admin, finance, outreach, ushering, tech, production, and many other ministries. If you're interested in hosting a Bible study in your home, feel free to talk to our pastors for more information. Campus Hangout, a special shout out to our friends from Polo National High School. Come hang out with us every Friday at Dr. Pio Gazebo at 11:45 a.m. and 12:45 p.m. Here's an exciting announcement. It's our 2026 Second Family Day. Save the date, November 15th, 2026. That's a Sunday. Come and celebrate with us as we enjoy a wonderful day of fellowship with our families and, most importantly, with our Lord. Generous giving, your tithes, offerings, and pledges make a difference. They support our church ministries, missions, and help bless our pastors. Tithes support our church expenses. Offerings support our church missions. Pledges blesses our pastors. Why we give, our generous giving supports ministries, programs, and outreach. Through this, we share hope, help those in need, and continue God's work. You may give through GCash, 097642601114, Hearth, Leonora B. Or we can scan this QR code which is also in our bulletin board. Kindly send your transaction screenshot to Leonora Baltazar or to our official FB page for acknowledgement. Birthday celebrations. A very happy birthday to all our August celebrants. Brother Mark Lee, August 2nd. Brother Joel, August 6th. Sister Arlene, August 12th. Sister Clea, August 22nd. Sister Ja, August 28th. May God continue to bless you with good health, joy, and abundant grace. We are blessed to have you. Okay. Happy Sunday, Heartmates! Char. Ayan. A very blessed day, guys, dahil po maaraw ang panahon and of course, sana po ay magtuloy-tuloy na po ang maayos na panahon. So, by the way, guys, are we all having a blessed day? So, kung gayon ay ngitian naman po natin ang ating mga katabi. Ayan. Ayan. So, by the way, kinukumusta nga rin po pala namin ang mga kasama natin online. And of course, feel free to share, comment, and like ang ating online Sunday worship service. And by the way, welcome nga po pala natin ang ating kasama ngayon na si Sister Rhea na kaibigan po ni Sister Chloe. Ayan. Ayan. So, moving forward, kagaya nga po na sinasabi nila Sister Jen and the Brother Mark Lee na para sa mga pagod, ayan, inaanyayahan po namin kayo sa ating midweek prayer. Every Wednesday po yan, 7 p.m. It can be on-site and you can also join via Google Meet. So, for the link, sinasend naman po namin yan 10 minutes or 15 minutes before the service. So, ayan, of course, para po maipag-pray din po natin yung mga concerns niya, personal concerns, and of course, the concern po ng ating iglesia. So, ayan. So, moving forward, hindi po ba sobrang saya and sobrang sarap sa feeling na meron tayong kasama sa hirap at ginhawa? Amen po ba? Amen. So, ayan. So, of course, kasama tayo sa hirap at saya. So, sa kabila ng mga yon, ay unti-unti pa nating kilalanin ang ating Panginoon. So, that's why we have our heart journey. So, kaya sa mga hindi pa po nakakasama, join a discipleship group now. So, join our heart journey. So, moving forward naman po sa ating ministries. So, our ministries are kept on expanding and we have a lot of opportunities to serve the Lord. So, we have our music, dance, admin, finance, outreach, ushering, tech,
and production. And of course, we are open po for trainings. So by the way, guys, para naman po sa mga interested to join a ministry, meron po tayong form sa ating bulletin board. Sa likod po yan. And feel free po na mag-fill out. And para po ma-reach out din po namin kayo. Ayan. So, sign up and join a ministry and let's serve God together. So, by the way, guys, let's move on sa ating campus hangout. Every Friday po yan. So, sino po dito ang mga nag-aaral sa Pulo National High School? Taas ang kamay. Ayan. So, para po sa mga students ng Pulo National High School, ini-invite po namin kayo. Every Friday po yan sa Dr. Pio Gazebo. So, meron po tayong morning session and afternoon session. For morning session, we have 11:45 a.m. And for the afternoon session, we have 12:45 p.m. Ayan. So, by the way, let's support this ministry through our prayers, of course, and we can also support this ministry through our finances. And actually, pwede rin po tayong sumama mismo na magturo dito sa ating campus hangout. So, by the way, hindi pa po tayo tapos. Papunta pa lang tayo sa exciting part. So, let's talk about our Family Day. Ayan, sino guys ang excited na? Parang mahina. Char. Ayan. So, of course, meron na po tayong parang pinag-iisipan na option. But if ever man na meron pa po kayong maisasuggest na place that can occupy up to 40 packs or above, sabihin nyo lang po sa amin so that we will be able to make our decision na rin po. So, ayan, save the date. November 15 po yan, 2026, Sunday. And of course, this time, let's make it a bit more extra special. So, let's celebrate our Sunday worship service sa mismong Family Day po natin. So, ayan. So, by the way, meron nga rin po pala tayong, we are also on social media. So, please follow our socials. So, FB, IG, TikTok, and YouTube channel, Heartmates or Heart Community Church. So, tayo po ay tumungo na sa pinaka-importanteng gawain sa araw na ito. Let's call our youth pastor, Pastor Romer Gutulban, for our Word of God. Ayan. Ay, wala pala. Doon ako kinabahan kay Hana, paano ko masasabayan yung energy ni Hana, no? Na sana hindi kayo makatulog habang nakatayo ako dito, tinuturo ang salita ng ating Panginoon. Buhay pa ba tayo, mga kapatid? Amen. Sino dito pinagpala ng ating Panginoon? Ay, bilang lang. Sino dito pinagpala ng ating Panginoon? Amen. At hayaan po natin na pagpalain pa tayo lalo ng salita po ng ating Panginoon. Sige po, may pagbukas po tayo sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Sino na nakabasa po na itong salita ng ating Panginoon? Sabi dito, sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21, do not lay up for yourself treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal, but lay up for yourself treasure in heaven where neither moth nor rust destroy, and where the thieves do not break in and steal. Verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Sige po, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Panginoon, salamat sa inyo sa umagang ito. Salamat sa pagkakataong muli, Panginoon, na kami makapag-awit sa inyo. Masamba po namin ang inyong pangalan. Salamat, Lord Jesus, sa pagkatunay na kami pinagpala niyo po, Panginoon. Salamat sa magandang panahon na binigay niyo po sa amin upang kami makaayos po, Panginoon, Lord, na makadulo sa inyong panambahan at puli na patuloy na mapagpala sa inyong salita po, Panginoon. Salamat din, Lord Jesus, sapagkat nakita namin ang aming mga kapatid na nagiging kalakasan sa amin po, Lord.
At patuloy, Lord, na kami nagagalak na sumamba nga po sa inyo. At sa umagang ito, patuloy niyo po kaming turuan, Lord, ng inyong salita. Patuloy niyo po, Panginoon, na ihayag sa amin, Lord, ng bawat pagkakataon, Lord, na kami ay makapagbigay sa inyo po, Panginoon, ng buong puso. At patuloy naming maunawaan po, Panginoon, kung bakit namin ito ginagawa. Sapagkat tunay, Lord, ang pag-ibig, ang biyaya niyo po, at lahat ng ginawa niyo po sa amin. Kaya maraming salamat sa inyo. Ikaw lang ang maitaas, walang ibang maparangalan, kundi ang pangalang Jesus lamang sa buhay po namin. Sa pangalan niyo, anak na si Jesus, lahat po ay magsabi po ng Amen. And palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hinga lang ako malalim, medyo gusto ko ngabulin yung energy talaga ni Hana, pero parang hindi ko kaya ngabulin talaga. Si Hana lang talaga yung nun. Ayan, muli po, wina-welcome po namin ng lahat, lalo na yung mga nasa online. At yung bagong kasama na kabataan ni si Sister Rhea. Sabi ko kanina, ang pangalan mo? Rhea? Rhea pala. Kung ano na binabanggit kong pangalan. Pero, yan, balik tayo sa ating topic. Ang sabi dito sa Mateo chapter 6, verse 19 to 21, huwag kayong mag-impok na mga kayamanang dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanang sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Verse 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Patuloy pa rin natin pag-aralan ng tema natin, na giving from a grateful heart. At ang topic po natin for today is, giving is a matter of the heart. Giving is a matter of the heart. Kapag narinig natin ang salitang giving, ang usapin talaga natin dyan na unang-unang pumapasok talaga sa atin, pera, offering, tithes, financial supports, at pagtulong sa nangangailangan. Pero kapag tinitignan natin na mabuti, ang sinasabi ni Jesus sa Matthew chapter 6, verse 19 to 21, makikita na mas malalim pala ang tinuturo niya about po rito. Hindi lang ito tungkol sa pera. It's about our treasure. At kapag treasure ang pinag-uusapan, ang tinatamaan po rito ni Jesus ay ang ating mga puso. Kapag treasure ang pinag-uusapan, ang tinatamaan po dito ng ating Panginoong Jesus ay ang ating mga puso. Sabi ni Jesus, for where your treasure is, there your heart will be also. Sapagkat hindi sinabi ni Jesus, where your heart is, there your treasure will be. Kundi sinabi po ng ating Panginoon, at malinaw sinabi ng ating Panginoong Jesus, where your treasure is, there your heart will be also. Amen ba mga kapatid? Ibig sabihin, kung saan natin nilalagay ang ating mga treasure, o ating treasure, doon din nahubog at napupunta ang ating mga puso. Hawakan niyo po yung puso niyo ngayon. Yung puso niyo ba, asan kaya yung treasure po niyan? Diba? Kung ano ang pinakamahalaga sa atin, doon natin nilalagay ang ating time, energy, attention, at yung resources po natin. Kaya ang tanong natin today ay hindi lang magkano ang kaya nating ibigay. Ang mas malalim na tanong ay ano ang pinapakita ng aking pagbibigay tungkol sa laman ng aking puso. Tama, no? Baka mamaya magkamila yung puso ko. Hindi siya sa laki ng kung ano yung binibigay natin, kundi ang tanong kung ano ang laman ng puso mo kapag tayo po ay nagbibigay sa ating Panginoon. At mas malalim na tanong doon, sabi doon, nagbibigay ba ako dahil napipilitan ako? Dahil nahihiya ako? O dahil may inaasahan akong kapalit? O nagbibigay ako dahil grateful ako sa kabutihan ng Diyos? Amen po ba? Minsan tanungin natin sa sarili natin, bakit nga ba tayo nagbibigay? Bakit ba nga tayo nagkakalobo, tinatawag natin tithes and offerings sa ating Panginoon? Ginagawa ba natin to dahil napipilitan tayo? O dahil maraming gumagawa kaya nagagaya natin siya? O dahil nagbibigay tayo kasi grateful tayo sa ginawa ng ating Panginoon sa buhay po natin? Amen? Kaya doon, kung papansinin natin yung Matthew chapter 6, bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaralan. Sa Matthew chapter 6, makikita natin ang pinag-uusapan ni Jesus, ang ilang spiritual practices. Giving, prayer, and fasting. Sinasabi doon ni Jesus, hindi lang malaga kung ano ang ginagawa natin. Malaga din kung bakit natin to ginagawa. Hindi lang ang outward action ang tinitignan ng Diyos. Tinitignan din niya ang condition ng heart natin. Muli, hawakan mo yung puso mo. Kamusta ang puso mo ngayon?
Nasa kondisyon ba yan para sa ating Panginoon? Kamusta ang puso mo ngayon? Baka mamaya mag-notes na tayo ng heart tapos naka-broken na. Oh, meron kasi ako nakitang kahapon nag-post, naka-broken na. Yung ganun. Hindi na okay ang kanyang puso. Tuloy natin. Ayun. Parang sinasabi, ayun, kaya pagkatapos pag-usapan ni Jesus ang giving, pinag-usapan din niya ang treasure. Parang sinasabi niya, maaari kang magbigay sa panlabas, ngunit nais kong ayusin at baguhin kung ano ang nilalaman ng iyong kalooban. Kaya mga kapatid, tandaan natin, giving is not just about the hand. Giving is about the heart. Heart Community Church. Joke lang po, di ba? Giving is not just about the hand. Giving is about the heart. At dahil sa heart issue ito, alam natin na minsan challenging talaga ang magbigay. Challenging po talaga ang magkaloob. Kaya today, 3 simple words ang gustong ipaalala sa atin sa umagang ito. That giving is a matter of the heart. Ready na ba kayo mga kapatid? Napakasimpleng 3 bagay lang na salita at maiintindihan natin at matatandaan po natin. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 19, do not lay up for yourself treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. Unang bagay po na dapat po natin pakatandaan po, give up. Give up. Let go of earthly treasures. Give up. Bitawan natin ang unhealthy attachment natin sa earthly treasures. Huwag niyo akong pagkamalian, mga kapatid. Hindi sinasabi ni Jesus dito na bawal magkaroon ng pera. Kaya nga tayo nag-aaral, kaya tayo talagang pinupush natin na kumita kasi gusto natin magkapera. Pero hindi sinasabi ng ating Panginoon na bawal po tayong kumita ng pera. Hindi rin sinasabi ng ating Panginoon na bawal tayo mag-ipon. Hindi nga sinasabing masama ang magkaroon ng magandang bahay. Kasi ako, nagpa-pray na po ako na, Lord, sana magkaroon ako ng magandang bahay, ganyan. Kasi ang hirap umupa kahit hindi pa ako nagbabayad ng upa, pero mahirap po umupa. Hindi sinabi ng ating Panginoon na hindi masamang magkaroon ng magandang bahay. At hindi nga rin sinasabing masama ang magkaroon ng magandang trabaho o negosyo. The issue is not having possession. Ang tunay na tanong ay mga bagay na meron ka ba ang kumukontrol sa iyong puso. Ang mga bagay na meron ba tayo ang siyang kumukontrol sa ating mga puso. Minsan hindi natin namamalayan, at first, I have money. Pero eventually, may money gives me security. Totoo ba mga kapatid? Yung pera, diba natin minsan iniisip natin, ito yung magbibigay sa atin ng seguridad. Ito yung security natin. Na kapag marami tayong pera, alam natin, secure tayo. Kaya minsan diba kumukuha tayo ng insurance? Kasi gusto natin in the future, secure ang buhay natin. Gusto natin talaga, kung bakit tayo nagpapagod, kasi gusto natin na maging security o meron seguridad ang ating buhay. Kung gayon, hindi ako magbibigay dahil baka mawala ang aking seguridad. Hanggang sa dumating tayo sa point na my possession have become my treasure. At doon nagsisimula ang problema, mga kapatid. Hindi masama ang pera, pero delikado kapag ang possession na ang maging source ng identity natin. Hindi masama ang pera, pero delikado kapag ang pera na ang nagiging master natin. Hindi masama ang maging success, pero delikado kapag ang success na ang naging measure ng worth natin. Kaya pinapalahanan tayo dito ng ating Panginoong Hesus. Earthly treasures are temporary. Sabihin mo dyan sa kapatid mo. Earthly treasures are temporary. Ang moth, pwedeng sumira. Ang rust, pwedeng sumira. Ang magnanakaw, pwedeng kumuha. At kahit gaano karami ang maipon natin, darating ang araw na iiwan natin lahat ng bagay na ito dito sa mundo. Okay pa ba kayo, mga kapatid? Darating sa araw na iiwan natin ang lahat ng bagay na meron tayo dito sa mundo. Kaya ang tanong, dito sa atin ng ating Panginoong Hesus, what are your treasuring? What are your treasuring? Sapagkat alam niyo, mga kapatid,
A grateful heart can let go. Amen. A grateful heart can let go. Ang tanong, grateful ba tayo sa ating Panginoon? Parang umina mga kapatid Grateful ba tayo sa ating Panginoon? Ang sabi doon, can let go. Parang process lang, di ba? Let it go. Sabi doon, bakit mas madaling magbigay ang isang taong grateful? Because a grateful person remembers where the blessing come from. Alam niya kung saan nanggaling ang mga bagay na meron siya. Alam niya kung saan ito nagsimula at alam niya kung sino ang nagbigay nito. Kung bakit siya mas lalong nagpapasalamat at nagagalak ang kanyang puso. Na ibalik yung para sa ating Panginoon. Kasi minsan sinasabi natin, pinaghirapan ko ito. Meron ba na ganito nagsabi? Pinaghirapan ko ito. Yes, pinaghirapan po natin ito. Pero ang tanong, sino ang nagbigay sa atin ng strength? Sino ang nagbigay sa atin ng mga opportunity? Sino ang nagbigay sa atin ng wisdom? Sino ang nagbigay sa atin ng ability o kakayahan? And sino ang nagbukas ng opportunity para tayo ay magkaroon ng ganong bagay? Ang ating Diyos ang nagkaloob sa atin ng lahat ng iyan. Lahat ng tinatamasa natin ngayon, lahat ng meron tayo ngayon, lahat po yan ay binigay ng ating dakilang Diyos. Kung bakit meron ka, kasi meron nag-provide na ito, kundi ang ating Panginoon. Kaya ang grateful heart, hindi nagsasabing, this is mine. Amen? Mga kapatid, ang taong tunay na grateful sa ating Panginoon, hindi nagsasabing, this is mine. Kundi sinasabi neto mga kapatid, Lord, salamat, pinagkatiwalaan mo ako. Pinagkatiwalaan mo ito sa akin. Amen? Ang tunay po na talagang nagpapasalamat sa ating Panginoon ay nagpapakita at sinasabi na ito ay hindi sa atin, kundi tayo pinagkatiwalaan lang ng ating Panginoon. At patuloy na pinapasalamat natin ito sa Diyos. Napakalaking difference from ownership to stewardship. Amen? Hindi ako ang owner, kundi steward lang ako ng mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa akin. At kapag naiintindihan po natin to mga kapatid, mas kaya natin bitawan, mas kaya natin magbigay, mas kaya natin magkaroon ng open hand. Amen? Open hand, mga kapatid. Ang sabi sa 1 Timoteo chapter 6 verse 17 to 18. Ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masagana nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. And last, sabi doon sa verse 18, utusan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sabi dito ni Apostol Pablo, huwag ilagay ang iyong pag-asa sa kayamanang hindi tiyak. Sa parang gutom na ako, parang kalamay na yung gusto kong sabihin, no? Yun ang Ben, yung kalamay po. Sabi doon yung kayamanang lumilipas at hindi natin tiyak, mga kapatid. Sa halip magtiwala tayo sa Diyos at maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas palad at handang magbahagi. Napakaganda nito, mga kapatid. Hindi sinasabi dito, make sure you have everything before you give. Ang sinasabi dito, be generous and willing to share. Ang tanong mga kapatid, willing ba tayong i-share kung anong meron tayo? Amen? Kaya mga kapatid, tanongin natin ang ating mga sarili, ano ang kailangan kong bitawan? Mahalay ang kasakiman, takot, pagkamasarili, pagkakapit sa pera, pagnanais na kontrolin ng lahat, ano mang bagay na unting-unting pumapalit sa Diyos sa ating mga puso. Kaya sabi doon, give up. Bitawan natin ang mga bagay na kumukontrol sa puso natin. Na hindi ito nagbibigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Bitawan natin yung mga bagay na nag-aalis sa atin upang tayo po ay mas lalong magpasalamat sa ating Panginoon. Sabi nga dito, because when God becomes our treasure, we can hold earthly things with an open hand. Amen?
Kapag sa Diyos natin hinanap natin yung ating kayamanan, kapag ang Diyos ang ating kayamanan, dito sa mundong ito na ating ginagalawan, hindi tayo mahihirapan po na maging bukas palad. Amen. Tignan niyo po yung mga palad nyo ngayon. Ha, di ba? Puro kalyo na kasi kakatrabaho natin. Joke lang. Tuloy tayo sa ating Panginoon. Ang sabi sa verse 20, "But lay up for yourself treasure in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal." Pangalawang bagay, sabi doon, give up. Pangalawa, give in. Di ba? Sex bomb to eh. Di ba? Di ba? Give up and give in. Trust in God. Ngayon, nagbibigay si Jesus ng ibang direction. Instead na puro earthly treasure ang habulin natin, sinasabi niya rito, store up your treasure in heaven. In other words, live for what has eternal value. Amen. Mamuhay tayo sa eternal na bagay. Kasabulin po natin ang mga bagay dito sa mundong ito, masabulin po natin yung eternal na bagay patungkol po sa ating Panginoon. At para magawa natin iyon, kailangan natin ng trust. Pagtitiwala. Amen. Minsan nang hirap magtiwala. Amen. Lalo lang kapag hindi ka tiwala yung katabi mo. Joke lang, diba? Ang hirap nito ibigay. Pero, kailangan natin gawin ito. Sinusubukan pagbibigay ang ating pagtitiwala sa Diyos. Mahirap magbigay kapag iniisip natin ang future natin. Totoo. Ang hirap magbigay kapag iniisip natin yung bukas. Paano na ako bukas kapag binigay ko to? May pamasahe pa ba ako? Huwag kayong mag-alala, walang pasok bukas. Kaya wag Hindi, joke lang. Tuloy tayo. Mahirap magbigay kapag iniisip natin yung future. Paano kung kailangan ko ito? Paano kung magkasakit ako? Paano kung mawalan ako ng trabaho? And paano kung may emergency? At totoong concern naman talaga lahat ng binanggit ko. Amen. Lahat naman ng sinabi ko kanina, lahat naman yon ay reality ng buhay natin na nangyayari po sa atin. Pero ang pagbibigay ay nagtutulak sa atin na magtanong na mas malalim na tanong. Ang pagbibigay ay nagtutulak sa atin ng mas malalim na tanong. Sino ba talaga ang provider ko? Salary ko ba? Wow, sino kumikita dito ng mga ganyan? Business ko ba? Ang trabaho ko ba? Savings ko ba? Sana all may savings, no? Ako pinagpipray ko talaga, Lord, sana magka-savings ako. Ganyan. O insurance ko ba? Alam niyo ba mga kapatid, isa lang insurance ko, ang pinakahalagang ko talaga kung paano ako makakabili ng kabao. So, dami-dami kong kinuha, pero yun ang kinuha kong insurance. Pero tanong nga doon mga kapatid, yun ba talaga yung magbibigay sa atin ng mas lalo na tanong sa ating mga sarili? Ang mga bagay na yun ay maaaring maging kasangkapan lamang na ginagamit ng Diyos para sa atin. Pero sa totoo lang mga kapatid, God is our provider. Naniniwala tayo dito mga kapatid. God is our provider. Maaaring magbago ang ating trabaho. Maaaring mawalan ka ng trabaho. Diba? Maaaring magbago ito, negosyo, income, at mga kalagayan natin sa buhay. Pero ito ang tandaan natin mga kapatid. Panghawakan natin ng mabuti ito. Gusto kong itatak po natin to sa isipan natin. Lahat ay nagbabago, pero ang ating Panginoon ay nananatiling tapat kailanpaman. Amen po ba? Ang ating Panginoon ay mananatiling tapat kailanpaman. Magbago man lahat, di ba? Bumaman dito sa atin, pero ang ating Panginoong Jesus mananatili siyang tapat. Maaring mawala ang lahat na meron ka, pero ang ating Panginoon ay mananatiling tapat. Ang sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, "Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths." Diba? Path, diba? Sabi doon, kapag pinagkatiwalaan natin ang ating Panginoon, sa Kanya tayo nagtiwala at hindi sa ating sariling kakayahan, ang ating buhay bibigyan ng maayos ng direksyon ng ating Panginoon. Minsan gusto natin kasi ganito, Panginoon, ipakita mo muna sa akin ang magiging okay ang lahat. Then I will trust you. Diba? Sigurado kasi tayo eh. Ayaw natin ng kinakabahan tayo. Kaya minsan nagbabarging tayo sa ating Panginoon eh. Ipakita mo muna sa akin lahat, Lord, and I will trust you. Amen? Pero ang pananampalataya natin, mga kapatid, hindi ganon. Kundi, Panginoon, hindi ko man nakikita ang buong picture.
magtitiwala pa rin ako sa iyo. Kaya ang sabi doon, di ba, hayaan mo yung bukas na problema sa bukas, kundi magtiwala ka sa ating Panginoon. Wag mong sabi nga doon sa mga kabataan, wag mong tignan yung pinakaplano, di ba? Hayaan mo na ikaw ay sumunod, magtiwala po sa ating Panginoong Hesus. Kasi pag iniisip natin masyado yung future natin, mas nakikita natin na gumagawa tayo sa sarili natin. Pero kapag iniisip natin kung yung buhay na meron tayo ay pinagkatiwala natin sa ating Panginoon, makikita natin na yung lakad natin ay patungo po sa ating Panginoon. Sabi doon, iyan ang tinuturo sa atin sa pagbibigay natin sa Diyos. Hindi lang tayo nagbibigay, kundi tinuturuan din tayo sa bawat pagbibigay na ginagawa po natin. Kapag nagbibigay tayo, parang sinasabi natin, Panginoon, mas maasahan ka kaysa sa anumang meron ako. May security ay hindi nakasalalay sa kung anong meron ako. Kundi may security is in you. Sa Diyos natin matatagpuan ang tunay na security ng ating mga buhay, mga kapatid. Hindi sa mga bagay na nasa ating harapan. Kundi ang security o seguridad ng ating buhay ay matatagpuan lang natin sa ating Panginoon. Amen? Tuloy natin. Kaya tandaan natin ito, gratitude builds trust. Isipin natin ang faithfulness ng Diyos bago natin isipin kung ano ang wala tayo. Isipin muna natin ano ba ang ginawa ng Diyos sa atin. Alalahanin natin ang mga panahong He provide. Ang mga prayer natin na kanyang sinagot at mga opportunity na kanyang binuksan para sa atin. Amen. Kaya kapag tayo ay nagbibigay sa ating Panginoon, i-check muna natin itong mga bagay na ito. Ng mga bagay na ginawa sa atin ng ating Panginoon. Remember those moments na sinabi natin, Panginoon, hindi ko na alam kung paano, pero somehow, God made a way. Amen. Yung mga panahon na wala na tayong kasiguraduhan, wala na tayong sagot, pero magugulat ka sa ginawang paraan ng Diyos para sa atin. Hindi mga bagay, hindi ba may mga panahon na akala natin wala nang solusyon, pero gumagawa ang Diyos ng paraan sa atin. Amen. Minsan kasi sa atin, tapos na eh. Wala nang solusyon. Pero sa ating Panginoon, maraming solusyon na kaya niyang ibigay. Maraming paraan na kaya niyang i-provide para po sa atin. May mga panahon na hindi natin alam kung saan manggagaling ang provision. Pero pinuprovide ito ng ating Panginoon. Amen? Kaya kung naging faithful ang Diyos noon, He is still faithful today at bukas. Amen? Kung naging faithful ang ating Panginoon sa mga nakaraang buhay natin, mga nakaraang araw sa atin, at today ay naging faithful pa rin ang ating Panginoon. Kaya ang gratitude, kapag binalikan natin, ang lahat, masasabi natin, salamat, Panginoon. Ang ating pananampalataya nakatingin sa inaharap at nagsasabi, nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. At kapag nagsama ito, mga kapatid, ang gratitude at ang pananampalataya natin, mas nagiging willing tayong magbigay. Amen. Kapag nagsama yung gratitude at yung faith po natin, mas nagagawa po natin na magbigay sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, give in to God's will, give in to God's direction, and give in God's provision. Hindi dahil may nagpipilit sa atin. Meron ba, mga kapatid, na nagpipilit sa atin magbigay? Hindi dahil napipilitan tayo, kundi dahil masasabi natin, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Amen? Kung bakit tayo patuloy na nagbibigay sa ating Panginoon? Kasi tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Tuloy po tayo. Sabi doon sa verse 21, ito po yung pinaka-passage po talaga ng ating pag-aaralan. For where your treasure is, there your heart will be also. Unang bagay po, give up, give in, and give out. Be a blessing to others. Ito ang heart ng passage. Jesus connect treasure at yung puso po natin. Kung saan napupunta ang treasure natin, doon din napupunta ang puso natin. Kaya important ang giving because giving reveals our priorities. Giving reveals our priorities. Pero higit pa sa doon,
Giving can also shape our heart. Kaya nitong hubugin ang laman ng puso po natin. Kung lagi natin iniisip na ako muna, eventually, pwedeng maging self-centered ang ating puso. Pero kapag natuto tayo maging generous, nagbabago ang tanong natin, from ano ang makukuha ko, nagiging paano ako makakatulong. From ano ang para sa akin, nagiging paano ko siya may bless. And paano ko mapapanatili ito, nagiging paano ko ito magagamit para sa kaharian ng Diyos. At habang ginagawa po natin ito, mga kapatid, our heart becomes more generous. Kapag ginagawa natin itong mga bagay po na ito, mas lalo po tayo nagiging generous po sa ating Panginoon. Sabi sa 2 Corinthians, chapter 9 to 7, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God's love a cheerful giver. Sabi doon ni Paul, God loves a cheerful giver. Tandaan natin ito. Hindi sinabi doon, God loves the biggest giver. Diba? Hindi doon sinabi na God loves the biggest giver. Hindi rin sinabi doon, God loves the richest giver. Meron ba tayo dito, mga kapatid? Diba? Ang sabi doon, mga kapatid, God loves a cheerful giver. Why? Because God looks beyond the gift. He looks at the heart. Hindi tumitingin ng ating Panginoon sa mga bagay na binibigay natin, kundi tumitingin ng ating Panginoon sa laman ng puso po natin. Pwede kang magbigay ng malaking amount, pero may bitterness sa puso mo. Merong pangamba sa puso po natin. Pwede kang magbigay ng maliit, pero puno ng gratitude. Puno ng pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya ang tanong muli, hindi lang kung magkano ang kaya po nating ibigay. At mas importanteng tanong, anong uri ng puso ang meron tayo sa ating pagbibigay? Kaya check po natin palagi po. Hindi siya basihan kung gaano kalaki ang binibigay po natin, kundi bakit natin ito ibinibigay at anong laman ng puso po natin kapag po tayo ay nagkakaloob sa ating Panginoon. Ito ba'y punong-puno ng pasasalamat? Ito ba'y punong-puno ng kagalakan sa ginawa sa atin ng ating Panginoon kung bakit natin ito ibinibigay? Sapagkat giving is more than the money. Gustong iwan po sa inyo to at linawin po sa inyo to ng gusto. Giving is not only about money. You can give your time, talent, strength, encouragement, compassion, and resources. Iyan ang tunay na kahulugan ng pagbibigay na nagmumula sa pusong puno ng pasasalamat. Hindi siya laging nasa money, pero money naman talaga kasi kailangan natin money. Pero tandaan natin, mga kapatid, ito po ay kaya din po natin ibigay yung time natin, yung talent mo, yung strength mo, yung kakayahan mo, yung pag-encourage mo, at yung kasipagan mo. Lalo na yung mga bagay na meron ka. Iyan ang tunay na kahulugan mo ng pagbibigay natin sa ating Panginoon. Give up what controls your heart. Give in to God's will. Give in to God's direction. And give in to God's provision. And lastly po, give out kung anong pinagkatiwala ng Diyos para sa iyo. Kaya tanong, mga kapatid, kalugin natin mga sarili. Where is your treasure? Balikan po natin ang sinabi doon ng ating Panginoong Hesus sa ating binasa sa verse 21. For where your treasure is, there your heart will be also. Sa pagkakataon po nito, maybe God is asking each one of our, tinatanong tayo ng ating Panginoon, where is your treasure? Ang treasure ba natin sa pera natin? Possession, success, comfort, security, and people's approval? Or your treasure in God? Sapagkat kung nasa ng iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kung ang treasure natin ay money, possession, o people's approval, our hearts will keep chasing after them. Pero kung sa Diyos ang treasure natin, mga kapatid, ang puso natin ay unting-unting magdidesire
na kung ano ang desire ng Diyos. Mas magiging compassionate tayo. Wow. Magiging generous tayo. Mas magiging willing tayong mag-serve. Mas magiging willing tayong mag-share. At mas magiging willing tayong mag-bless. Because when God has your heart, your giving will follow. Amen? Kapag ang laman ng puso natin ay ang ating Diyos, your giving will follow. Kaya tandaan natin mga kapatid, hindi tayo nagbibigay dahil kailangan ng Diyos ng pera natin. Hindi kailangan ng ating Panginoon ng pera natin kasi nasa Kanya nga yan. Siya nga yung nagpo-provide niyan. Siya yung nagbibigay niyan. Nagbibigay tayo dahil kinilala natin na ang lahat ng meron tayo ay nagmula sa ating Panginoon. Hindi tayo nagbibigay para mahalin tayo ng Diyos. Nagbibigay tayo dahil ang Diyos has already loved us. Sa simula't mula pa lang, minahal na tayo ng ating Panginoon. Sa simula pa lang, pinararas na sa atin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At hindi rin tayo nagbibigay para bilhin ang pagpapala ng Diyos. Di ba? Hindi natin binibili yung pagpapala ng ating Panginoon. Nagbibigay tayo dahil naranasan na natin ang kanyang biyaya. Amen po ba? Kaya nga sabi dun sa kanta, diba, pinagpala ako. Amen. Habang kinakanta niyo po ba yun, mas nagagalak ang puso natin na pinagpala tayo ng... Pinagpala tayo ng ating Panginoon. At hindi tayo nagbibigay dahil napipilitan tayo. Nagbibigay tayo dahil grateful tayo sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Tanong mga kapatid, tanong mo dyan sa katabi mo, grateful ka ba sa ginawa ng Diyos sa buhay mo? O marami kang tanong kapag tayo ay nagbibigay sa Lord? O maraming nangyari sa buhay natin? Kasi ang tunay na grateful po sa ating Panginoon, hindi sarado ang kamay, kundi handang ilahad para sa ating Panginoon. Giving is a matter of the heart. Give up that God of earthly treasure. Give in, trust in God. Give out, be a blessing to others. And gusto kong iwan po sa inyo ito. Giving can be a challenge. But when we remember God's goodness, gratitude make us generous. Amen. Sige po tayong lahat at patuloy na magpasalamat manalangin sa ating Panginoon. Panginoon, salamat sa inyo sa umagang ito. Salamat sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa bagay na gusto niyong sabihin po sa amin, na minsan hindi na namin napapansin, Lord. Na masyado na po kami, Panginoon, nakatuon sa mga bagay dito sa mundong ito. Mas lalong napupukusan po namin ang mga bagay na nakikita po namin sa mundong ito. Kaya sa Panginoon, sa mga bagay na mula sa inyo po, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord, sapagkat tinuturuan niyo po kami, Panginoon, na ang puso po namin ay ikaw ang maging laman po, Panginoon. Kaya I pray, Lord Jesus, kung meron man kami, Panginoon, na pinaglalaanan ng puso po namin sa bagay sa mundong ito, patuloy kong dinadalangin sa inyo, Lord, na ayusin niyo po ito, ibalik niyo po ito, at paalala niyo po sa amin na walang ibang dapat na maging laman ng puso po namin, kundi ang Diyos na patuloy na nagpapapala po sa amin. At patuloy na nagpapakita ng mga bagay sa buhay na meron kami, Lord Jesus. Mas lalo, Lord, na kami, Panginoon, ay maging grateful, Panginoon, sa buhay na meron kami. Sa bawat gagawin namin, lalo na sa pagbibigay, pagbabalik ng pasasalamat sa inyo po, Panginoon. Hindi lungkot, hindi kaba, takot, kundi kasayahan sa puso. Kasi alam namin, Panginoon, na ikaw ay tapat at hindi nagbabago, Lord Jesus. Katuruan niyo po kami lalo pa, Panginoon, na bitawan ng mga bagay, Lord Jesus, na umahad lang para mas lalo kami, Panginoon, na maging generous nga po sa inyo. Bitawan ng mga bagay po, Panginoon, na hindi naman nakakatulong, kundi mas lalo, Lord, na ilaan ang puso, ang buhay po namin lagi sa iyo, Lord Jesus. Turuan niyo po kami palagi sa ganitong pagkakataon. Mas, Panginoon, na matuto kami kung paano namin ito, Lord Jesus, magagamit ang lahat ng bagay na pinagkaloob niyo po sa amin, lahat ng bagay na binigay niyo po sa amin. Ayan doon ang pasasalamat na ibalik po ito ng buong kagalakan sapagkat ikaw ang Diyos na dakila at tapat sa aming mga buhay. Kaya
Kaya maraming salamat sa inyo po, Panginoon. Patuloy kami nagpapasalamat sa inyo at dumadalangin po sa inyo. Na palagi niyo po kaming ingatan, palagi niyo po kami, Panginoon, ay guide. I pray, Panginoon, sa aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho o merong trabaho na po, Panginoon. Mas lalo po itong yakapin ng gusto po, Lord Jesus, sapagkat ikaw ang nagbigay po sa amin nito po, Panginoon. Kung meron man naghahanap dito ngayon, Lord Jesus, sa pangalan ni Jesus, kami po ay dumadalangin na ikaw ang magbibigay ng tamang trabaho po, Panginoon, sa aming kapatid nga pong ito at patuloy niyang mararanasan ang pagpapalang nagmumula nga po sa inyo. I pray din po, Panginoon, sa mga kapatid namin ngayon na wala dito at ngayon na narito po, Panginoon, nakakaramdam ng masamang pakiramdam po, Panginoon, na hindi maganong kaganda. Sa pangalan ni Jesus, Lord Jesus, ikaw ang dakilang manggagamot at walang imposible sa inyo po, Panginoon. Ngayon pa lamang ay pinapasalamat na namin sa inyo na siya nga po, Panginoon, nakaranas ng kagalingan at kapayapaan kaginawaan sa kanyang nararamdaman po, Panginoon. At patuloy ko rin pinagpe-pray, Panginoon, ang bagyo na papalapit na po, Panginoon. Mamaya po, Panginoon, papasok itong bagyo to po, Panginoon. Patuloy kami, Lord, na nagtitiwala sa dakilang Diyos at makapangyarihan po, Panginoon. Kung nanaisin at loobin niyo po, Panginoon, na mawala po ito po, Lord Jesus, kami lubos na nagpapasalamat sa inyo. Kung hindi man, Panginoon, patuloy pa rin kami mananampalataya at magtitiwala sa inyo. Sapagkat ikaw ang mag-iingat po sa amin at ikaw ang patuloy na gagabay sa buhay na meron kami. Kaya maraming salamat sa inyo po, Panginoon. Nagagalak ang puso po namin na ikaw sambahin. Nagagalak po ang puso po namin na itaas ang inyong pangalan sa araw-araw po, Panginoon, na binibigyan yung pagkakataon para po sa amin. Sa po lahat ng papurit, pagsambat, pagdakila sa pangalan niyo na kasi Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Patuloy tayong magpuri sa ating Panginoon. Tayo po'y mas naintindihan natin na talagang pinagpala tayo dahil sa Panginoon. Amen. Sige po, patuloy tayong mawit sa ating Panginoon and let's end our worship na sa anumang parte ng buhay natin, tayo po'y lubos na pinagpala ng Diyos. Sige po, patuloy tayong mawit. Sumayaw sa Panginoon. Kaya sarap mabuhay kung ang Diyos ang kasama. Kung ang Diyos ang pinagkakatiwalaan natin. At kung ang Diyos ang nabibigyan natin ng papuri sa lahat ng mga bagay na pinagkaloob niya sa atin. Amen. Kaya sarap mabuhay. Sarap mabuhay kung ika'y kapiling. Hinding-hindi pagpapalit ang galak na nadarama. Minsan pa. Kay sarap mabuhay kung ika'y kapiling. Hinding-hindi pagpapalit ang galak na nadarama. Sa'yo, Jesus. Sa'yo, Jesus. Ikaw lamang ang nagbigay ng kapayapaan. Buhay ko ay nabago, kaya ngayon'y nasasabi ko na ako'y pinagpala ng Diyos. Pinagpala, pinagpala. Ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala, pinagpala. Ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala ako. Mga pinagpala. Lakas natin yung palakpak.
Awitin namin, O Diyos, yung kagalakan sa puso namin. Kay sarap mabuhay. Kay sarap mabuhay kung ika'y kapiling. Hinding-hindi pagpapalit ang galak na nadarama. Sa'yo, Jesus! Sa'yo, Jesus! Ikaw lamang ang nagbigay ng kapayapaan. Buhay ko ay nabago, kaya ngayon'y nasasabi ko na pinagpala, pinagpala, pinagpala. Ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Ako'y pinagpala. Salamat, Lord. Pinagpala, pinagpala. Ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. For the last time, pinagpala. Pinagpala, pinagpala. Ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala ako. Hindi natin, wala na tayong hahanapin pa kapag tayo'y na kay Kristo. Kristo Jesus, ating awitin. O Diyos, sa iyong presensya, wala nang hahanapin pa. Ikaw ang tanging dahilan, kaya ang buhay ko'y masaya. O Diyos, sa iyong presensya, wala nang hahanapin pa. Ikaw ang tanging dahilan, kaya ang buhay ko'y masaya. Mawi ka pinagpala, pinagpala, pinagpala. Ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala, 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 pinagpala. Ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon. Salamat, Jesus. Papuri sa iyo. Pinagpala ko. Pinagpala, pinagpala, pinagpala. Ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala ako. Pinagpala ako. Habang inaawit natin to, kamustahin natin ang ating mga kapatid. Kamayan natin. Sige po, pwede po tayong umikot. Abutin natin yung mga kamay. Let's encourage one another. I am blessed. We are blessed. Sige po. Pinagpala, pinagpala. Ang buhay ko ay pinagpala. Woo! Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala, pinagpala, pinagpala. Ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala, pinagpala, pinagpala. Ang buhay ko ay pinagpala. Ipo, ikot tayo. Abutin natin yung mga kamay ng ating kapatid. Pinagpala, 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 pinagpala. Ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon hanggang panahon, pinagpala. Pinagpala ako. Pinagpala ako. Pinagpala ako. Pagpapakan natin ang buhay na Diyos. And patuloy po tayo maging pagpapala sa iba. At sige, magpipicture daw po muna tayo and then let's have our breakout sessions po.
Sige pa, we invite everyone po sa stage.